Hi guys, for today's video, gagawa naman tayo ngayon ng Spanish bread. At syempre, ito muna yung uunahin natin gawin. Meron ako ditong breadcrumbs. So, ang gagawin ko dito guys, i-blender ko para maging fine or para mas maging pino yung ating breadcrumbs. Pag ganito na yung itsura, okay na to. Tapos, set aside lang muna natin, then papakita ko sa inyo kung ano yung mga kakailanganin natin sa ating bread. Ito na yung mga ingredients na kakailanganin natin. Meron tayong isang itlog, water, milk, vanilla, all-purpose flour, butter, powdered milk, white sugar, salt, instant dry yeast. Dito naman tayo sa filling, meron tayo ditong brown sugar, tapos yung ginawa natin kaninang breadcrumbs, yung fine breadcrumbs, pagkatapos itong condensed milk, and then itong butter. Umpisahan na natin. Ito yung una natin gagawin muna natin yung filling. No? Pagsasama-samahin ko lang lahat yung ingredients, yung fine breadcrumbs, yung brown sugar, then lalagyan natin ng powdered milk, and then ilalagay na natin tong butter. Pagkatapos, lalagyan ko rin ng condensed milk para syempre mas masarap, mas malinamnam, no? Pagkatapos dito ko na ginawa dito sa food processor para mas mabilis ako. Okay din naman ng mano-manong halo din. Wala namang problema doon. Ginusto ko lang dito i-mix. Syempre para mas mabilis, no? Nakita ko lang guys, medyo dry yung aking palaman. Kaya nag-add ako ng evaporated milk. Ngayon, it's up to you na guys kung gaano karami yung ilalagay mo. Kung gusto mo yung mas maliquid yung palaman mo, no? It's up to you na yun guys. Haluin lang natin maigi. Then, pagkatapos nito, set aside natin to. At i-prepare na natin yung gagamitin natin na dough para sa ating tinapay. So, ginawa ko, sinip ko muna yung flour. Mag-uumpisa na tayo, no? Ilalagyan na natin to ng sugar. Pagkatapos, lalagyan na rin natin ng powdered milk. Salt. Instant dry yeast. Syempre, ito yung magpapalsa sa ating bread. Pagkatapos, haluin lang natin ito maigi. Lagay na natin yung egg, water, evaporated milk. Siyempre, yung milk ko is Jersey, not sponsored, pero kasi yan yung brand ko talaga masarap. And then, syempre, lalagyan natin ng vanilla. At pagkatapos, ilalagay ko na rin itong butter. Okay, nilagay na natin lahat yung ating ingredients at siguraduhin natin wala tayong nakalimutan, no? So, magsisimula na tayo, i-mix natin to ng mga 15 to 20 minutes. So, syempre, i-check din natin, no? Hindi siya as in dire-diretso. I-check natin siya para malaman natin kung okay na ba yung dough natin o kailangan pa natin siyang i-mix. Ito lang talaga yung kaigihan guys pag stand mixer or bread maker. Syempre mas very convenient gamitin, mas mabilis, no. Kumbaga nakakatipid ka ng oras unlike dun sa ginagawa minsan na na mano-mano. Mas matagal, mas mahirap. So ganito yung ginagawa ko, chine-check ko kung okay na yung dough. Syempre titignan natin kung kumbaga yung elasticity ng dough kung napupunit pa. So, kailangan i-mix pa natin na i-mix. Or kung sa mano-mano naman, kailangan masahin pa natin ng masahin hanggang sa makuha natin yung magandang texture ng dough. So, guys, ito okay na to. So, ang ginawa ko dito, pag ganyan nahahawak kayo ng dough, syempre, kailangan malinis yung kamay nyo. And then, syempre, yung kamay nyo, guys, kailangan lalagyan nyo ng cooking oil yung kamay nyo para hindi ganun kadikit sa kamay. So guys, ito ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong window pane. Yung pag sinabing ready na yung dough mo, na pag in-stretch mo hindi na pupunit. So ibig sabihin maganda na yung pagkakamix or pagkakamasa ng dough mo. So ang gagawin natin dito ko na rin siya ipapaalsahin dito sa symbol. Bali, nilagyan ko lang din ng cooking oil syempre para hindi dumikit yung ating dough.
Lalagyan natin ng cooking oil yung ibabaw, syempre para hindi mag-dry yung ating dough. Then, tatakpan natin to at papaalsahin natin ng 1.5 hours or until it double the size, no? Kasi depende guys sa minsan sa weather, no? So, titignan nyo na lang pag nag-double yung size, okay na yan. So, pagkatapos nun at ganito na yung itsura, all we need to do is press down to get all the air out or punch it down. Ganun lang naman yun, no? Para lang mawala yung hangin niya. So guys, ganito yung itsura ng ating dough. Medyo medyo maliquid talaga yung ating dough, no? So medyo, totoo medyo mahirap i-handle kasi talaga pag masyadong maliquid yung ating dough. Pero kasi ito yung hinihingi nung gusto kong gawing klase ng tinapay, no? So ang gagawin ko naman dito, syempre titimbangin natin. Tinimbang ko to ng mga nasa 45 grams bawat isa. Maganda kasi tinitimbang para yung bread natin, uniform yung sukat niya. So, ganito yung ginagawa natin. Ipa-flatten mo lang yung dough. Ang ginawa ko guys, nilagyan ko ng flour yung pinaka ating preparing table kasi dumidikit. Kasi nga sabi ko sa inyo, maliquid yung ating dough. Yun yung sinasabi ko, medyo maliquid talaga. Pag maliquid yung dough, masyadong madikit, masyadong sticky dun sa ating preparing table. So, ang ginawa ko, nilalagyan ko ng parang time to time, lalagyan mo ng flour yung preparing table para maiwasang dumikit yung dough. So, ganyan yung ginagawa ko pag na-roll mo na, nabilog mo na, then ipa-flatten mo, tapos lalagyan natin ng filling. Pagkatapos, lagay filling, i-roll mo ulit. And then pagkatapos, i-roll natin dito sa ating breadcrumbs. So, ganyan yung ginagawa natin. Hanggang sa matapos nating lahat yung ating ginagawang Spanish bread. So, anyway, guys, hindi ako naglagay ng parang food color or nag-add ng maraming egg para magkulay yellow yung ating bread. Kasi usually, di ba yung nabibili talaga sa bakery is mas makulay, mas madilaw yung tinapay ng Spanish bread. So ako hindi na ako nag-add ng pampakulay dito sa ating Spanish bread. So all natural lang yung kulay ng ating dough. At saka guys, yung ginagamit talaga doon na pang peeling or pang palaman is margarine. Yun yung usual na ginagamit sa filling niya. Margarine instead of butter. Pero syempre homemade tayo. So pinili ko yung gamitin is butter. So, pero kayo, it's up to you naman guys eh. Pwede kang mamili ng butter or margarine yung ilalagay mo dun sa iyong palaman, no? Nasa sa inyo na yan, syempre. Kaya nga pag sinasabing homemade, you have a choice. Kumbaga, ikaw na yung mamimili kung ano yung ilalagay mo, idadagdag mo, or aalisin mo, no? Pati dun sa lasa, sa tamis, sa alat. So, it's up to you na yan, no? Nasa sayo na yan kung paano mo ilalagay yung gusto mo. Siyempre, kumbaga, naka-base yun dun sa panlasa mo. Siyempre, hindi sa panlasa ng iba kasi homemade nga eh. Kasi ikaw yung kakain. Siyempre, i-base mo dun sa sa gusto mong lasa. Okay, ito na yung pinaka-last piece na ginawa natin. So, ang gagawin natin naman dito guys, papaalsayin naman natin to ng mga 45 minutes, no? Siyempre, kailangan tatakpan natin kasi para hindi mag-dry. Siyempre, para mas maganda yung tubo or alsa ng ating tinapay. Naka-ready na rin guys yung aking oven. Then, sinet ko na siya sa 180 degrees Celsius. And then, i-bake natin to for about 20 to 25 minutes or until it's done. So, syempre, check na lang natin. At bago ako magtapos, guys, magte-thank you po muna ako sa inyong lahat. As always, maraming salamat po sa matyagaan yung panonood sa aking channel. At syempre, kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. There you have it guys, ito na yung aking homemade Spanish bread at sana nag-enjoy kayo sa aking video for today. At sana abangan nyo pa po ako sa mga susunod kong video. Thank you for watching. God bless everyone. Diyos mabalos. Bye-bye.